sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abay, wag ka masyadong mag-alala, Secretary Sani Angara, ha? Very merciful, ha? Diba sabi nga nila, most merciful Raul Canon, ha? Birthday boy, Grandmaster, ha? Sabi nga nila, you cannot put a good man down. Ayan. Alam po yung mahabi ni iilan lang yung mga, yung mga hinahangan na napaka-decente, mga ganyan sa Senado. Ayan, former Senator Secretary Sani Angara. Ayan, yung mga ano ba dyan, yung mga kumbaga sa military officer and a gentleman. Isa na si Secretary Sani Angara. Ayan, Senator J.V. Ejercito, ha? At maging itong si Senator Win Gatchalian. Daming bayan. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Abay, nakalungkot naman mahabigan dahil mismong ang sekretary ng DepDep. Ayan, ano ba ito? Naliliw tayo. Yung dating NEDA, pinalit-palitan pa kasi ng pangalan. Ha? Department of Economy, Planning and Development, DepDep Secretary Manong R.C. Balisacan. Abay, malungkot po mga kuyang mga ating. Naku, lalo na ang business sector, ha? Ayan, abay, Idol Sergio Ortiz Luis. Ang sabi po ng DepDep Secretary RC, the great lover Balisacan, hanggang next year daw po mahabigan, ramdam natin ang pagbagsak ng ating economy. Hindi nang bumagsak, pero sabihin stable pa naman, kaya lang kumbaga stagnant. Ayan, hindi na gumagala o bababa pa, ha? Actually, bumaba po, mga kaibigan, mga kuyang, ha? Ayan. At ito ay sinigundahan pa ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona, ha? Na yun daw pong economic growth natin ay maaari pang bumagsak ng 5.5% sa target nila next year, ha? Dahil nga sa nangyayaring corruption sa ating gobyerno. And so this is Christmas for weekend for strong. At dahil mahina ang negosyo, mahuyang mga ateng, ayan. Di ba yung mga sabi nga ng mga vendor sa Divisoria, matumal pa rin ang benta, ha? Maraming nagpupunta sa Divisoria pero namamasyal lang, tumitingin lang, hindi naman namimili. Pero mas malupit yung yung ninong natin sa Toyota Alabang, ha? Ayan. Ay bossing Cesar Lee, birthday boy din, ha? Dahil bagsak ang ekonomiya, mga kuyang mga ateng, abay, pati bentahan ng kotse matumal na ngayon, ha? Samantalang bago pa nalantad itong na-expose itong flood control project scandals, mga kuyang mga ating,
Abay, yung mga mahilig sa Toyota Land Cruiser, wala kang makita naka-display sa mga dealers, ha? Diba, Kuyang Alex Flores, Kuyang Franklin Lim ng Toyota Quezon Ab. Ngayon po may bigyan dahil mahina ang negosyo. Ayan. Kaya kita nyo kailangan gumawa ng gimmick, ha? Kanya-kanyang kanya-kanyang style yan, ha? Kaya ngayon po, mahibigan ang Toyota Alabang, mantakin po ninyo, ha? Abay, pwede kang bumili ng kotse nang walang down payment? Saan ka pa? Ayan. Anyway, magandang umaga, Malacanang. Naimbag nga bigat po, Presidente. Ayan, abay, meron naman daw ikinakasang part 3, ha? Ng trillion peso march. Kailan ba yan, ha? Mukhang hindi pa kontento ating mga kababayan, Mr. President, sa mga naipapakulong na pipitsugin. Kailan daw merong big fish na makukulong? Meron nga bang maares at makukulong na big fish bago sumapit ang Pasko? Magandang umaga sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Nako, ano kay reaksyon ng mga constituents ni Congressman Kiko Barsaga, ha? Sinuspend ng 60 days. Ayan. Alam po yung mahibigan ni hanga na sana tayo dito sa mga batang congressmen. Ayan. Iba ang dating din itong si Kiko Barsaga. Ayan. Itong si Leandro Lebiste. Ayan. At sino pa yung mga batang magaling na congressmen, ha? Yung young guns, wala na. Mga vacuum naman ng mga to. Mga sip-sip ang mga to. Anyway, mga kuyang bang ating pero tama lang naman yung ginawa ng Kongreso dito kay Kiko Barsaga. Although na magaling to, kaya lang abay kung public official ka, lalo ta kongresista ka. Ayan. Minsan boys are naughty, sabi nga nila, ha? Mga naughty talaga ang mga kalalakihan, pero wag mo nang i-display naman. Wag mo nang ipopost sa social media na sandamakmak yung mga akbay-akbay mo, mga chiching na mga nakabikini, mga kahit hindi ka congressman, kahit na ordinary mamayan, napaka-unethical naman yan, ha? Mukhang di na yata nabutan right worshipful. Ayan, very worshipful, ha? Secretary Sani Angara ang GMRC nitong si Kiko Barsaga, ha? Ayan. Kaya dapat siguro ibalik yung ibalik yung subject na good manners and right conduct. Kasi kahit mga matatanda na kahit na mga opisyal na ng gobyerno di yata alam yung GMRC. Samantala, ano ba ang latest sa Malacanang, Miss Let? Abay, ano ba ang schedule ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Abay, tama ba? Ayan. Tama ba yun, Secretary Dave Gomez, na ang Pangulong Marcos ay handang humarap sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, na maimbestigahan kung meron daw mga ebidensya? Ayan. May mga ebidensya ba itong si Saldico na nasa Portugal ngayon? Nabibil pala ang passport dun sa citizenship sa Portugal basta bumili ka ng property doon, ha? Siyempre kung bilyonaryo ang katulad ni Saldico, ha? Abay siguro kahit bumili ka pa ng 10 Portuguese passport, kayang-kaya. Ay, nako talaga, ayan. Samantala, ano nga ang latest ba't naman sinakyan pa ng Malacanang itong si first time nung DTI Secretary Don Pobre? Ayan. Ayun, si Trade Secretary Cristina 500 Roque. Sinakyan pa ng Malacanang naman. Dapat Dehins Bukiki na lang. Pinagtanggol pa yung 500 peso na pang Noche Buena daw.
Kung yung mga cabinet secretary kayo mga opisyal ng gobyerno, bigyan mo ng 500. Sige nga, ayan. Magkakasya bang pang Noche Buena yung 500 pesos na yan? Ay, nako. Kadiwa ng Pangulo. Aba, binuksan sa Clark, Pampanga para sa mga manggagawa sa Freeport Zone. Alam po niyo, Mr. President, yan po ang isa po sa mga kulang pa, ha? Yung Makadiwa Centers, abay, hindi pa po masyadong ramdam, Mr. President. Ayan, kaya siguro yan ang tutukan ninyo, ha? Lalo na ngayon, ilang days na lang before Christmas, 23 days before Christmas, ha? Abay, yan ang kailangan natin, ha? Kailangan natin, Mr. President, na may mabibili ang ating mga kababayan na murang pagkain pang Noche Buena. So this is Narito ang latest mula sa Malacanang, Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, nagbukas ang Department of Agriculture ng kadiwa ng Pangulo sa Clark Special Economic Zone sa Pampanga. Ayon sa Malacanang, bahagi pa rin ito ng pagpapalawak ng inisyatiba ng pamahalaan na gawing abot kaya ang pagkain lalo na sa minimum wage earners. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, pamaskong handog ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa higit 150,000 manggagawa sa Freeport Zone. Makabibili sa kadiwa ng benteng bigas habang masusuportahan rin ang mga magsasaka sa Pampanga na maibenta ang kanilang mga produkto. Kasabay ng aktibidad ay itinurn over naman ng Clark Development Corporation ang modernong tissue culture laboratory para mapaigting ang research capability ng DA na mapaganda ang kalidad ng mga pananim at masuportahan ang pangmatagalang produksyon ng pagkain. Para ngayong araw, Lakay, wala pang abiso ang Malacanang kung may schedule si Presidente sa labas ng palasyo. Kadalasan kasi kapag Martes ay mayroon siyang mga meeting sa palasyo. Oo nga pala, wala bang cabinet meeting? Usually dati tradition na yan eh. Every Tuesday cabinet meeting eh. Oo, kapag Tuesday. Walang abiso sa ngayon. Malaman natin maya-maya. Ayan, so anong oras pumunta ang Pangulo sa Clark? Tapos na ito kahapon, Lakay. Tapos kahapon na? Sa nilaunch. At ang nandoon ay si DA Secretary Francisco Laurel Chu. Ayan. Kailan dadagdagan? Alam mo, parang hindi pa masyadong ramdam ng mga kababayan natin ang Makadiwa Center sa Mislet kumpara nung Kadiwa, nung kanyang tatay, dating Pangulong FM. Sabi ng DA, Lakay, marami naman na kasi tuloy-tuloy ito. Siguro malaman natin sa DA kung ilan na sa ngayon ang kadiwa ng Pangulo. At kung nasusustain, Lakay, kasi yung iba minsan nilo-launch tapos baka hindi tuloy-tuloy. Tsaka yung Kadiwa Center na binabalita every weekend ni Val Gonzales sa Quezon City Circle, parang wala na yata. Tuloy pa ba yun? Tuloy pa naman, Lakay. Tuloy pa ba? Ayan. Anyway, so ano pa ang anong sabi ng Malacanang doon sa 500 pesos? Anong sabi ni Auntie Claire? Linaw lang, Lakay. Kasi natanong kasi ng reaction siyempre ang palasyo tungkol dyan. At ang sabi ni Jose Castro kahapon hindi naman sinasabing sa 500 pesos ay kumbaga ibang usapan kapag sinabing magarbo yung Noche Buena. Ang tinatanong lang daw kasi sa DTI kung kaya na makabili ng panghanda sa halagang 500 pesos. So ang gusto lang iparating daw sa publiko, Lakay, ay kayang makabili sa halagang 500 dahil kinausap yung mga manufacturer na wag munang magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Ayan. Yun daw yun. Kaya lang, yan ang, alam mo, Miss Let, yan ang diferensya pagka ang trade secretary hindi tumatapak sa lupa ha? Hindi nagpupunta sa talipapa. Ayan, naalala ko naman si dating trade secretary Joe Concepcion, si Ernie Ordonez ba yun? Ayan. Yan halos sa linggo-linggo nung araw nung sila ang nasa DTI
DTI minomonitor ang presyo ng mga bilihin sa mga palengke. Ngayon parang... Kasi ang obserbasyon din ng ating mga kababayan, kapag pumunta sa palengke tapos may kasamang mga media, mababa talaga yung presyo. Pero iba na. Mas mahal na. Kaya dapat ay regular yung monitoring. Kahit na may kasamang media, kahit na sabihin natin may kasamang propaganda ng konti, at least nagpupunta ng palengke at least nalalaman nila ang presyo. Hindi yung nasa opisina lang, nagmo-monitor lang, ng mga report ng mga staff nila. Iba yung actual na sila ay bumababa, tumutuntong sa lupa, ika nga. Kumbaga ang dating nun sa mga tao, at least alam nila talaga kung ano yung nararanasan namin sa mahal na presyo ng bilihin. Sinabi mo yan. Ayan, si Secretary Cristina 500 Roque ba mahilig din ba sa mga signature na mga sapatos, damit, kaya ayaw pumunta sa talipapa? Ayaw pumunta sa mga palengke? Anyway, sige na nga. Ayan, so wala pa schedule ang Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes, Miss Let. Walang abiso na aktibidad sa labas ng palasyo. So abangan natin. Alam ko na kung bakit walang schedule ang Pangulong Marcos ngayon. Abay mukhang papanoorin yung anak. Ayan. Yung aming diputado sa 2nd District ng Ilocos Norte, si Congressman Sandro Marcos, ha? Ayan. Kasi pupunta raw ngayon sa ICI, live streaming na yata ngayon, ha? Baka papanoorin si Congressman Sandro. Magkakasabay ba sila? Kasi parang pati yata di ba? Si Congressman Pulo. Yan, alamin natin kay Giselle mamaya. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Good morning, Lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. At nasaan ang mga kadiwa, Mr. President, sir? Sana dagdagan nyo pa. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag na gastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Daming bayan. Kulang pa, Apo Presidente. Ayan, Apo Lucas sa Bersamin. Ay, teka muna. Wala na pala si Apo Lucas sa Malacanang. Iba na pala Executive Secretary. Si na nga pala ngayon, ha? Secretary Ralph Recto. Ayan, ha? Kumusta ang bagong ES Secretary? Anyway, samantala, dating Pangulo tuloy, Congressman Sandro Marcos, Congressman Pulong Duterte, haharap ngayon sa ICI. Ngayong Martes ba ito, Miss Giselle, ha? Ayan, sino mauna? Sabay ba ito, ha? Mauna si Congressman Marcos o si Congressman Pulong Duterte? O magkasunod? Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, wala pang eksaktong petsa pero haharap daw ngayong linggong ito sina Presidential Son House Majority Leader Sandro Marcos at Davao City 1st District Representative Pulong Duterte sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Sa abiso ng Komisyon Lakay, 5 kongresista yung sasalang sa pagdinig sa pagitan ng December 2 hanggang 5 bilang mga resource person. Ngayong alas 9:30 ng umaga, sasalang sa hearing si Laguna 4th District Representative Benjamin Benji Agaraw, habang 10:30 AM naman yung mga opisyales at kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines. Pero hindi yan lagay matutungayan noong ating mga kababayan. Yung mga nakaschedule ngayong araw kasi ay mga humiling din ng executive session sa Independent Commission. Kabilang pa sa mga kasadong dumalulakay o humarap sa ICI ngayong linggo na wala pa rin eksaktong petsa, kagaya nila Sandro
Sandro at Pulong Duterte, si Bulacan 1st District Representative Danilo Dani Domingo at Benguet Lone District Representative Eric Yapa. Una rito, nagpadala ng sulat sa ICI si Congressman Sandro at nagpahayag noong kanyang kahandaan na humarap sa investigasyon ng Independent Commission. Matatanda ang inakusahan ni resign Congressman Saldico, ang anak ng Pangulo, na responsable umano sa 50.7 bilyong piso na budget insertion. Si Pulong naman, una nang sinabi ni dating Public Works Undersecretary Catalina o Maria Catalina Cabral na tumanggap umano yung kanyang distrito ng 51 bilyong piso para sa mga infra projects sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Nanawagan din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na imbestigahan yung 4.35 bilyong piso na halaga ng mga flood control projects sa unang distrito ng Davao City mula 2019 hanggang 2022 dahil umano sa overlapping, double funding at kawalan o kakulangan umano ng mga detalye. Ito si Giselle Ricopol para sa DZRH Lakay. Balihan ko lang si Congressman Sandro Marcos ba gusto bang payag ba siyang live streaming ang investigasyon sa kanya ng ICI? Lakay, wala pang abiso yung Independent Commission, Lakay. Tinatanong natin si ED Attorney Hosaka kung sino sa mga kongresista na magiging resource person this week yung mga ready na mag-live stream yung kanilang pagsalang sa hearing o di kaya ay humiling ng executive session. Sa ngayon, Lakay, si Sandro Marcos at si Pulong Duterte, wala pang abiso na at least sa side ng ICI na ready na ipa-live stream yung kanilang hearing, Lakay. Kamu na, ba't nasama si Congressman Pulong? May controversy din ba sa flood control project ang Davao sa distrito ni Congressman Pulong? Nung Lakay, kung matatandaan mo, marami ding mga allegation sa Davao City. Parang nagkaroon pa rin ng sagutan yung sa side ni Pulong at saka noong mga kritiko. Kabilang, Lakay, kasi doon sa pinupuna nila yung nabanggit ni dating Yusek Catalina Cabral ng Public Works Department. Lakay, yung distrito, yung unang distrito ng Davao City ng 51 billion para sa mga infra project. At meron ding, Lakay, na mga panawagan na silipin, imbestigahan yung mahigit 4 na bilyong halaga daw ng flood control project sa unang distrito ng Davao City mula 2019 hanggang 2022, Lakay. Kung ano, Lakay, yung kanilang babanggitin ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Independent Commission, wala pa rin tayo, Lakay, na detalye sa ngayon at sana, Lakay, sa pagpunta nila dito ay magpaunlak sila ng panayam sa media, Lakay. Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Miss Giselle. Salamat, Lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort mula sa ICI. Daming bayan. Samantala, mula naman sa Campo Crame, Philippine National Police hinimok ang mga relistang tumulong sa paghanap sa mga wanted sa flood control scam. Bakit nasaan ang intelligence fund ng PNP? Ha? Mahina na ba ang mga taga CIDG? Ayan. Abay, Colonel Hansel Marantan, baka kailangan mong bumalik sa CIDG. RS number 52. Ayan. Sa bagay, pati si Secretary, si Ombudsman Boying ba may sabi, si DILG Secretary John Vic. Abay, sabi sa ating mahabayan dun sa abroad, ha, yung mga OFWs, ha? Abay, i-post daw, tumulong sa paghahanap, ayan, paglalantad kung saan nagtatago, ha? Ang mga wanted, tulad ni dating Congressman Saldico. Ayan. Sabi na, madali lang daw hanapin si Saldico, ha? Ayan. Tanungin lang yung mga Pinoy na ginagawang driver pagka siya ay bumibiyay sa Europe. Alamin natin report mula kay Edniel Parrosa. Edniel, please come in. Lakas hinamo ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga lumahok sa mga rally kontra katiwalian kamakailan na tumulong na lamang sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control iskandal. Narawagan si Nartatis sa publiko mapapro or anti-government umano
magbigay ng impormasyong makapagtuturo sa pag-aresto sa mga natitira pang nasasakdala. Ginawa ni Nartates sa pahayag sa Camp Crame, kasabay ng panigurong handa ang PNP sa posibleng ikatlong bugso ng malakihang mga kilos protesta. Sa ngayon kasi, 7 pa doon sa 16 na inisyuan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan ng at large, 3 ang nasa ibang unan dito sa Pilipinas at 4 ang nasa abroad. Kabilang na si dating Congressman Saldico. Pero sa lahat ng at large na 7, lahat ng 6 maliban kay Congressman Saldico ay mayroon naman ng surrender feelers. Liban sa mga ipinaresto ng batas, sinabi ni Nartates, bukas din ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, katuwang ng PNP, sa iba pang asiste mula sa publiko. Pakinggan natin ang acting PNP chief. Lalo na dito sa ating pinoprosecute ng mga kaso, kung meron na silang nalalaman, the Philippine National Police, yung ICI po natin, ay open for any information for a good prosecution sa pag-litis ng mga nasasaktan. Ang tinig ni General Jose Melencio Nartates. Ako si Edniel Parusa, nag-uulat Lakay. Tama yung dinig ko, sabi mo may surrender feelers na si Saldico? Lakay, siya na lang ang walang surrender. Siya na lang ang walang surrender feelers. Akala ko ready na siya sumurrender. Lahat Lakay lahat ay nag-express na ng readiness na lumantad. Yung 3 dito sa actually yung 3 dito sa bansa, 2 pala yung may surrender feelers Lakay. Galing doon sa kanilang kaanak. So yung isa ay nanatili ring mailap sa batas. So 2 pala sila Lakay, si Congressman Saldico at isa pang executive ng SunWest na hindi mo na pinangalanan. Yung babae. Hindi, pinangalanan na yun. Nasama na sa news natin sa break time kahapon eh. Ayan, nabanggit na dun eh. 3 Lakay ang tatlo Lakay nandito po sa Pilipinas, 2 ang may surrender feelers na mula sa kaanak. Habang yung lahat ng nasa abroad ay nakikipag-ugnayan ng Lakay sa Immigration Bureau at maging sa embahada. Tukoy naman yung kanilang bansa kung nasaan sila. At inaantay na lang yung paglanding nila dito sa airport para sila ay masilbihan ng arrest warrant. Oo nga pala, Malu. Sino bang Foreign Affairs Secretary? Natutulog din yata sa pansitan itong Foreign Affairs Secretary natin eh. Sino bang spokesman dyan, ha? Ang tagal-tagal ba't di pa kinakancel ang passport ni Saldico? Ayan. Anong nga inihintay nila? Pasko. Itong DFA natin yung mga ating anyway, sige. So, linawin natin, hindi pa canceled ang flight ni Secretary Tess Lazaro. Ba yan? Hindi natin naririnig yan. Ginagawa nito. Anyway. Lakay, alam mo, ang sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na siyang head ng PNP rin, of course yung DLG. Si Congressman Saldico, ang paniwala nila, may iba kasing passport na gamit. Yung Portuguese daw, nakabili. Yung Portuguese daw. Kasi may properties doon. Sabi niya, kaya nakapagta-travel daw. Pero ay malalaman pa natin yan. At sabi nga ng secretary doon sa mga nasa abroad, talagang si Congressman Saldico na lang ang hindi pa talaga ma-pinpoint. Maliban na lamang doon sa latest pronouncement kahapon na hinihinalang nasa Portugal itong as of late. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat Edniel Parusa. Balik sa iyo, Lakay Deo. Daming bayan. Alam mo, Aling Pilising, ganda-ganda pa naman ang palingan DFA Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Tess Lazaro. Ayan. Ginagawa niya. Ay, Aling Pilising, Mr. President, ano ba itong mga ina-appoint natin mga opisyal sa gobyerno, sa gabinete? Palitan mo ng mga hindi nagtatrabaho dyan. Katulad nung galing sa Department of Energy. Ala nang ginagawa, inilipat pa sa DNR. Ala rin ginagawa. Ayan. Grabe ang baha. Ayan. Landslide, ha? Kalbo ng makagubatan natin. Pero ngayong malapit na ang Pasko, ramdam na natin. Ramdam na ba, ha? Pati mga Christmas decor parang hindi masyadong ramdam sa labas, ha? Pero ngayong holiday season, mga kuyang, mga ating mga misis, abay, ingat po tayo dahil alam nyo ba,
Doble kayod ang mga scammer ngayong Pasko. Lalo at panahon ng Christmas bonus, mas nagiging creative sila sa panloloko. Usong-uso na po ang tinatawag na text hijacking modus, kung saan nagsisingit sila ng scam text na may link na parang galing sa official SMS threads ng kumpanya. Maski mga bangko, mga kuyang, mga ateng at maging sa gobyerno, ha? Sa umpisa, nakakalito at mukhang lehitimo talaga, ha? Pero wag agad maniniwala kung meron kang unrecognized transaction o points na kailangang i-redeem. Ganyan ang mga linya nila para ikaw ay maklik. Tandaan, basta may link, hindi po yan totoo. Scam po yan. Don't click links, mga kuyang, mga ateng. Delikado po at mahirap magkamali dahil may mga link na rin ngayon na isang pindot lang pwede malagyan ng spyware o virus ang cellphone mo. Ayan, pag napasok na ng spyware o virus ang device mo, patay kang bata ka. Kaya na mga scammers makita ang screen mo, ha? Pati mga password at OTP na pinapadala sa iyo. Kaya kahit wala kang na-share na password or OTP, abay ingat. Pwede na po kayong ma-scam. Kaya paalala po, abay ngayong holiday season, doble ingat ngayong Pasko, ha? At bonus season. Ito'y paalala mula sa BDO Unibank. Aming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan. Kumusta mga bonus sa mga taga-judiciary, Supreme Court? At standby Ninong ng Bayan. Nasaan ba ang Ninong ng Bayan ngayon? Saan may bigyan na aginaldo? Nasa may QC. Ayan. Nasa Barangay Bignay. Ay, sarap kayo ng Bignay sa Marcos, Ilocos Norte. Ano, ha? Barangay Bignay, Botocan, Quezon City. Ayan. Anong word of the day? Handa. Aba, parang Boy Scout, ha? Laging handa. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, kabsat. Justice Sam Gaerlan at birthday boy. Ayan, para po sa mga nakilala, ha? Baka hindi po nyo alam, birthday po ngayon ni Justice Bong Pascua ng Court of Appeals. Oras ganap na alas 8:42. Ang oras na yan ay... Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas! Ay, ba't di ko naririnig sarili ko? Ayan. Merry Christmas, Lakay! At Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Good morning po, Diyos marahay na aga. 23 days na lang, Lakay. Bilis ng panahon. Ang bilis talaga. Merry Christmas na. Gusto ko nang pera. Sabi ko na. Pera, mukhang pera. Kala ko gusto mo nang bumagyo. Ayan. Ng bonus. 13-month, 14-month pay. Ayun na nga yun, Lakay. Sort of saying, asan na po yung sabay ganun? Hindi. Malapit na yan, Lakay. Lang. Darating tayo dyan. Ayan. Kailan para matumal, ano, ha? Oo nga, Lakay, matumal Dati, September pa lamang, bumabaha na. Namimigay na si Manay Lolit Solis ng pamasko, Oo, kaso wala na si Manay Lolit Solis, ha? Ayan. Sandali lamang, Ninong ng Bayan mula sa Barangay Bignay, Botocan, Quezon City. Alam mo, ang Bignay sa amin sa Ilocos, Sister L, yan ang aming famous red wine. Sarap-sarap niyan. Yan ang inihanda nung reunion namin sa Pinili Institute Batch 92. 92, wow. Ayoko na mag-comment. Batuhin kita dyan. Baka may sabihin ka na naman sa akin 92? Batuhin ka dyan. Wala pa ako sa mundong to, Lakay. Pero alam mo, Sister L, ha? Ayan, baka magsimula sa magawain. Abay, syempre, gusto natin yung mainit na kape ng James 3+1 coffee mix with Korean ginseng. Yan ang aking tinitimpla, mga kuyang, ha?
parang kasama mo na rin sa pagharap sa dami ng papel at tungkulin na ginagawa natin sa araw-araw. At ngayon, may kasama pa ito sa Mega Millionaire promo kung saan may up to 50 million pesos worth of prizes na ipinamimigay. May chance ka pang manalo ng instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car. Ayan, mula sa Toyota Alabang o kaya ay 1 milyong piso. Ha? Tingnan lamang ang likod ng specially marka Jim's Coffee Sachet para malaman kung paano sumali mga ateng. Sako po ng promo ang Jim's 3+1 Coffee Mix with the Korean Ginseng Singles at Twin Pack. Siyempre, kasama rin dyan ang Jim's Coffee 7-in-1. At para po sa mga diabetic, abay kasama rin dyan ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. O saan pa kayo ha? Bilisan nyo mga kuya mga ateng dahil ang promo ay hanggang December 31, 2025 na lamang. Per DOH FDI Permit number 1573 Series of 2024. Terms and conditions apply. Kaya mga ka-DCRH, ayan, kung may Jim's Coffee kayo sa bahay, ayan, tara na, kape na tayo. Nasaan ba ang Santa Claus ng bayan ngayon na Sister L? Meron na bang nakahanda dyan? Nako, Lakay. Na mabibigyan ng aginaldo ngayong araw ng Martes? Tingin ko, Lakay, baka meron na. Pero eto muna, para manalo siya ng mini component mamaya, kailangan tandaan niya ang ating word of the day. Ano bang word of the day natin, Sister L? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At eto na nga, Lakay, ang ating word of the day. Makinig ka kay Kuya Feliciano Romero Jr. na nakatutok sa atin, Lakay, ngayon. Greet daw natin isang mason na sakyan ni Ma'am Ninang Goya Magno. Oo, nakagrab daw siya at yun ang kanyang nasakyan ngayon. Nakikinig, Lakay, mason daw. Isama na si Kuyang Dado Melegrito at si Mary Yusek Mon Ilagan. Ayan. At si Kuyang Robin Go, Mapia Mapita, ha? At kasama dyan si attorney, namimiss ko to, ha? Sino? Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Ayo nga, no? Kumusta, attorney? At kailan tayo makasakay ng Rolls Royce, Attorney Jun Samaniego, sir? Ayan. Hindi pa nabibili, Lakay. Di pa nabibili? Oo nga. Kailan ba ipapa-auction ulit? Malalaman natin. Sabi ko, wag na ibenta kasi hindi na mabibili. Magbibiding ka ba dun, Lakay? I-display na lang dito sa Star City. Ayan. Gawin natin attraction. Yes. At binabantin si Kuya Judge Boyet Mapili. Ayan. At ayan, nagtatambo dito natin nababati ito, ha? Ayan, sino? Si Kuyang Nelson Yao at Kuyang Ferdinand Manuel Pats Arbas. Akala ko Ferdinand Bongbong Marcos. At saka si Kuyang baka magtampo rito, ha? Commissioner Beda Epres. Ayan. Oo nga, no? Yung nag-apply sa ano? Yes. Sa ombudsman. Ang body-body ni Berul Siful, Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo. Ayan. Eto na, Lakay, at bago pa mawala itong nasa Zoom, nandiyan na pala si Ninong Sherwin. Ang ating word of the day, Lakay, ay handa. Handa ba? Yes, Parang Boy Scout, laging handa. Ayan. Nag-Girl Scout ka ba? Oo, Lakay. Ganun ba? Siyempre, laging handa. Naranasan mo rin yung mag-camping-camping, mga bonfire, mga ganon. Yes, masaya kaya yun, Lakay. Pero ano ba itong handa na to? Handa na ready or handa na pagkain? Pero bago daw yung handa, ayan, batiin din natin si Member of the Parliament ng BARM. Ayan, si? Dating Undersecretary, abay si Noble Nabil Tan. Kapatid ito ni Governor sa Korta ng Sulu. Ayan, Kuyang Nabil, ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eto na, Lakay, para sa ating Pasko Panalo promo, ang Ninong ng Bayan ay nandyan sa may Barangay Bignay, sa Botocan, tama ko? Botocan, Quezon City. Ninong Sherwin. Ninong. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash promo. Kasama ang Pride Detergent.
Ayan, baka may nagsasabi rin, abay, hindi lang ang mga decent at magaling mababait na mga senador, hindi lang si the good one. Ayan, Senator JV at Senator Win Gatchalian at former Senator Secretary Sani Angara. Ayan, isama nyo rin daw si Recta. Ayan, agenda ng masa. Bang Senator Aquino at Kiko Pangilinan. Ay, hello San Kiko. Ayan, bumati pala sa atin yung lakay kasi na-nominate tayo sa Gawad Lasallaneta Award. Ganun ba? Maraming Ayan, salamat. At thank you, sabi, San Kiko. abay, may umaapila. Abay, isama mo rin si Supremo. Ayan. Ay, lito-lito, decente lapid-lapid. rin yan. Ayan. Kahit hindi masyado naririnig sa Senado. Ha? Kung manindigan yan, parang Batang Quiapo. Ay, Senator Lito-Lito, lapid-lapid. Ayan. Hi, Sen. At good kay morning. Florante Rosales. At kay Sir Ricky Eleto. Ayan, Ricky at Eleto. Team Lapid. Ayan, isama rin daw si Senator Christopher Bongo. Ayan, si Senator Malasakit. Okay nga, Rod, Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro mula sa Barangay Bignay. Meron bang Bignay wine dyan sa Barangay Bignay, Parang familiar Sherwin? sa akin, laki yung Bignay. Lakay, Sister L, talagang bumaha ng Bignay. Bumaha asaan? dito kagabi. Asan? Oo, Lakay. Asan? Hindi Bignay binaha dito sa Bignay, Botokan kagabi nung umulan kahapon ang malakas ito sa Quezon City. Ang bilis lang bahain yan. Dito kaya tignan mo naman yung mga gamit, nandito pa rin sa labas yung karamihan sa mga binaha ng mga gamit ng ating mga kababayan. Yun, no? Sa kabila, yan, no? Yung mga gamit na inilabas na lamang dahil nabasa na ng baha. Yan yung inabutan natin dito ngayong umaga. Si Tatay, pangalan nyo? Ako po si Hernando Huevos. Eduardo? Hernando po. Hernando. Huevos. Si Tatay Hernando. Lakay, si Tatay Hernando, malakas ang nakatune in sa DZRH o kanilang radyo. Opo. Kumusta pa kayo, Kuya? Abay, naka-headset si Kuya. Rodeo, mabuti po. Ayan. Okay, Kuya, ayan, parang matamlay po yata kayo, ha? Mukhang kailangan ng pampasigla, Sherwin. Ayan, pasiglahan mo si Kuya Hernando. Ayan. Opo, Hernando po. Ayan, dahil kayo ay nakinig pala sa DZRH, ayan, Sherwin. Abay, parang kulay Sara Duterte. Ayan, green na green. Okay nga, Rod, Kuya, dahil kayo po ay nakinig sa DZRH, ayan, unahin ba natin yung word of the day? Oo, Ninong Sherwin, itanong mo na. Ano po ang ating word of the day? Ang word of the day po, handa. Handa. Ayan, bigyan ka agad ng... Handa po, handa. Handa. Bigyan ka agad si Kuya ng inihanda mong mini component, Sherwin. Dahil dyan, Tatay Herminio, meron kayong DZRH mini component. At syempre, meron kayong DZRH t-shirt at ang siksik liglig umaapaw na DZRH Noche Buena basket. At plus, meron pa dahil marami kayong lalabanan na basa ng mga damit. Eto, meron kayong Pride detergent with fabric conditioner. Yan po ang pinakabagong Pride detergent, ang Korean Strawberry Bloom. Hagit po sa atin ang Pride detergent. At syempre, 1,000 pesos. Hindi mawawala yan. Salamat po sa DZRH. Wala po ano man, mo naman Kuya. yung 87 years old mong nanay na bedridden na nakikinig din kasi sa taas ng bahay nila. Lakay. Sinali po, binabati ko po si Pe Huevos. Nanay ko po. Fe, Salamat po. Anong pangalan ni nanay? Fe. Pe po, Pe. Pe Huevos po. Ayan, Lola Fe. Ayan, birthday po niya ngayon, Kuya Hernando? Ano lang po. Nakikinig lang sa atin. Nakikinig lang. Ayan. Lakay, pa-birthday yan mo na. 87 years old. 87 years old. Parang halos kaedad ng RH. Matanda lang konti sa DZRH. Okay, dahil birthday, magbe-birthday si Lola Fe. Bigyan mo ng pamaskong birthday. Pamaskong birthday. Bigyan mo ng 1,000, Sherwin. Additional 1,000. Baka biglang bumagon si Lola Fe, ha? Hello po, Lola. Dito si Lola Fe sa taas na kaya nung second floor. So nakikinig siya. Ay, Lola Fe, ganda umaga po. Pagaling po kayo. Ayan.
Okay. Congratulations, Kuya Hernando, ha? Merry Palakas Christmas din po kayo, ha? Huwag At niyo syempre pa... sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Deezer H, baka kayo na susunod nating winner sa Deezer H Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Pilipino. Maraming Parang salamat. kinabahan si Kuya Hernando kasi. Kasi nasa TV eh. Kuya Hernando Perez Huevos. Ayan. Ay, kong Nani Perez, kumusta ka na, ha? Ayan, kumusta ang bigote mo, ha? Ayan. Bakit yung bigote ang kinumusta? Kumusta mga orchids natin, ano, ha? Talaga, Lakay? Nagtatanim ba siya? Mahilig sa orchids yan. Uy, may mga orchids na mahal, Lakay, yung mga ano. Ayan, anong tinuturo? Nandiyan na si Secretary, ayan. Alam mo, sabi kasi Secretary Dave Gomez ayan. Pero para masarap yung huntahan natin, Secretary, ha? Ayan, na inaalam kong sino daw si Sister Estela L. Ayan. Hindi naman kasi kasalanan mo talaga to, Lakay. Hindi po siya si Vilma Santos, siya po si Lobby po. Pero alam mo, Secretary Dave Gomez, ha? Mayor Mona Ilagan, ha? Sandali naman batiin ko lang mga ito. Batiin mo natin ang Belken sa Pharma na ginawaran ng Management Excellence Award ng Biz News Asia. Ang ano nito, publisher nito, editor, si Mr. Tony Lopez ng Manila Overseas Press Club MOPC Sister L. Ha? Siya bigay sa atin ito. Siya yung nagbigay nitong awards natin. Ha? Ayan, Bell of Freedom and Excellence Award. Yes, Registration of the Year at Broadcast Journalist of the Year. Ayan. At congratulations sa buong management team ng Belcan sa Pharma sa pamunuan ni Dr. Luis T. Go. At sa loob ng 19 years, ang Filipino-owned company na Belcan sa Pharma ay sinusulong ang mga dekalidad at affordable medicines para sa mga Pilipino. Ayan. Kaya muli, ang aming masigabong congratulations kay Dr. Luis Go, Dr. James Cayetano at sa buong management ng team ng Belcan sa Pharma for making life better for the Filipinos. Mabuhay ang Belcan sa Pharma. Nasa ating linya na ang Press Secretary Dave Gomez ng PCO. Ba't nga ba? Presidential Communications Office. Dati Press Secretary lang. Ayan, ngayon PCO na. Ano yun? Anyway, Secretary Dave Gomez, sir, magandang umaga po. Secretary. Good morning, Sec Gomez. Magandang umaga. Good morning, Lakay. Elaine, Sister L pala. Good morning. Magandang umaga. Good morning po. But akala ko naka-zoom si Secretary. Di ka ba naka-zoom, Secretary? Ayan. Phone patch tayo, Lakay. Hindi. Naka-in transit kasi ako ngayon. Ganun ba? Ayan. Siguro, zoom tayo. Akala ko di ka nakapagpagupit. Kaya anyway, Secretary Dave Gomez, bihira natin ma-interview ito, ha? Ayan na. Pero unang-una, Secretary, ayan na. Abay, kumusta po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Nakatulog na ba siya simula nung matapos ang rally noong linggo na naging mapayapa at pinasalamatan pa ng Pangulo ang mga ralista? At dito ay for the first time ay may statement po ang mga generals at members ng AGFO, ayan, Association of Retired Generals, na sila ay laban at wala sila isinusulong na destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Anong reaksyon niya ng Pangulo, Mr. Secretary Dave Gomez, sir? Lakay, unang-una, ang Pangulo natin, he remains focused sa trabaho. Napakalaki nung hamon sa atin ngayon, at ang Pangulo remains focused sa trabaho. Stable naman yung situation natin. So trabaho lang ang Pangulo. Nagpapasalamat din kami doon sa mga nag-express ng suporta sa administrasyon. Unang-una na dyan yung ating mga generals, yung mga ibang opisyal natin, lalo na yung ating mga local officials, yung mga governors at mga mayors. So susuklian natin yan ng marami pang trabaho mula sa administrasyon at sa Pangulo.
Pero may parte daw po ang trillion peso mark sa Secretary kapag walang big fish na maipakulong ng administrasyon. Ano po ang posisyon, stand po ng Pangulo dito, Secretary Dave Gomez, sir? Oo, siguro una-una lakay doon sa mga rallies, doon sa mga umattend ng rallies at saka mga nagparamdam ng kanilang damdamin sa mga iba-ibang pagpupulong, isa lang ay masasabi namin, at saka paulit-ulit kong sinasabi, ramdam namin yung galit nila, ramdam din namin yung kanilang pagkainit. Kaisa namin sila dito, at ginagarantihan namin na we will not disappoint them, hindi namin sila bibiguin. Pinangako ng Pangulo na may mapapakulong bago magpasko. Nagsimula na yung proseso, nakapagsampa na ng kaso sa Sandigan Bayan ng Ombudsman, nakapag-release na ng maraming arrest warrants, at may mga nahuli na tayo, pero tandaan natin, isang kaso pa lang to, lakay, sa Oriental Mindoro. Marami pang sasampa in the next few days, at sigurado ako kasama na dyan yung mga big fishes. Itong huling kasong sinapa, may isang malaking balyena na tayong kinasuhan, si Rex Saldico, so marami pa sa darating na araw bago magpasko. Secretary Dave Gomez, sir, alam naman po natin na marami po ang galit at dahil nga po sa nangyayari ngayon sa gobyerno, bagamat ang Pangulo po mismo ang nagbulgar nitong korupsyon na ito pagdating sa flood control projects, paano naman po hinaharap ng Pangulo? Ano po ang kanyang mga, kayo po, reaction po ng Presidente sa panawagan naman po na siya ay magbitiw o mag-resign po dahil po sa issue ng korupsyon? Opo, meron kaming mga naririnig na ganyan, pero ang attitude ng palasyo at ng Pangulo, he will not be distracted with all this political noise, Political noise lang yung mga yan Bakit naman siya magbibitiw? Unang-una, siya yung nagbunyag nitong mga katiwalian na to, So, the President started this. He will not blink. He will finish this. He will see this through the end, Abay, sabi nga, tama ba? Ayan na. Sinimulan ko, tatapusin ko. Ayan na. Parang Fernando po Jr. Pagpuno na ang salap. Ano ba yun? Dapat ng kalusin. Pero Secretary, sir, ayan na, nauna nang sinabi ng Pangulo na may makukulong na malaking isda bago magpasko. Ayan na. Meron bang inaasahan na ating mga kababayan na big fish na makukulong before Christmas? Palagay ko meron, lakay, palagay ko meron, unang-una, tandaan muna natin, gusto ko lang ipaalala na yung pinakamalaking corruption case ng bansa natin, yung PDAF, ay inabot ng halos 1 taon yung investigasyon, yung case build-up, bago na isang pa yung mga kaso sa korte at bago tayo nakapagpakulong. Ngayon, parang 3 buwan pa lang matapos yung yung mahiya naman kayo SONA ng Pangulo, and may mga nakita na tayong naikulong, So siguro credit must go to the agencies na nag-imbestiga, ang DPWH, ang ICI, ngayon ang Ombudsman. Mabilis yung kanilang case build-up. Pero sinasabi lang natin na medyo kailangan pa rin natin i-observe yung due process at huwag tayo nagmamadali para hindi naman masayang itong mga kaso na ito, ma-dismiss on technicality, at itong mga nagnakaw will go scot-free. Sa ngayon, ang ombudsman natin confident na makakapag-file na tayo ng kaso laban sa mga malalaking itong mga big fish nga, Kasi una nga, tandaan natin, si Ombudsman Rimulya ay galing sa DOJ. So, medyo familiar na siya doon sa mga kaso. Nakita na niya yung mga ebidensya. At ang sinasabi nga natin, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, So, to answer your question, yes, palagay ko meron tayong big fish bago magpasko. Secretary Dave Gomez, sir, nabanggit po nyo ang PDAF. Alam po ninyo, isa po ito sa ugat ng nangyayaring korupsyon sa Kongreso ngayon. Wala bang plano, wala ba yung balak, Secretary Dave Gomez, sir, ang Pangulo Marcos na mag-sponsor ng bill, priority bill na
alisin na ang pork barrel ng mga mambabatas. Alam mo, ito'y ginawa ng dating Pangulong Erap Estrada noon dahil alam niya yung korupsyon sa issue ng pork barrel sa Kongreso. Kaya lang parang na hostage siya. Ayan, dahil lahat ng mga priority bills ng Estrada administration wala, natenga. Ayan, parang binoykot ng mga mambabatas. Pero ngayon mainit ang issue ng korupsyon, PDAFA. Ayan yung ugat ng pork barrel, ugat ng korupsyon na Secretary Sir. Wala bang plano ang Pangulong Marcos na ipagbawal na ang pork barrel sa mga mambabatas? Balikan ko lang muna, Lakay, yung tatlong bagay na gusto nating i-address simula nung nabungkal tong issue na to. Unang-una, gusto nating panagutin yung mga dapat managot, yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pangalawa, gusto rin natin bawiin yung kanilang mga ninakaw na yaman. Ayan, nagsisimula na rin tayo sa auction nung mga Diskaya cars, at saka doon sa mga sinusoli ng pera. Ang pangatlo, at napaka-importante din, ma-reforma yung sistema. Sa ngayon, sa aming pagsisiyasat, meron na kaming mga na-identify na mga dapat i-reforma. Ang Kongreso, yung mga kanilang investigasyon in aid of legislation dito sa flood control projects na to, palagay ko meron na rin silang mga na-identify na mga areas in aid of legislation na pwede nating i-reforma. Yung mga low-hanging fruit, katulad ng transparency in government, sinimulan na natin. Kung napansin nyo, nilaunch na natin yung transparency portal ng isang linggo ng DPWH. At doon sa transparency portal na yon, pwede na nating panoorin live stream yung mga bidding sa mga public works projects at infrastructure. So meron na tayong transparency doon. Isa pa yung kasunduan natin sa Kongreso, sa Senado at sa House na i-live stream na itong paparating na budget bicameral conference committee ngayong December. At marami pa yan, yung pork barrel na yan, isa yan sa mga siguro dapat nating isama doon sa reforma. Pero kailangan lang nating galangin na this is also a legislative matter, and any changes must go through Congress. So isang isang area na dapat pagkasunduan ng executive at Kongreso. Pero marami Lakay, marami pa tayong babaguhin sa sistema, ire-reforma sa sistema para magarantiya na yung hinihingi ng taong bayan na accountability and transparency. Ayan, kasi para sa mamabatas natin, Senador at Congressman, dapat maituwid na ang trabaho ng mga mambabatas natin lawmaking. Hindi po business, hindi po kontrata, negosyo. Ayan. Kaisa mo kami dyan, Lakay, kaisa mo kami dyan. Sabi nga na Pangulo, mahiya naman kayo. Ayan, tama po. Ayan. Pero sa ganitong sitwasyon, Secretary Deva Gomez, ayan, ang isang mainit na issue ngayon ay siyempre yung budget. Ayan. Abay, o nga pala, anong sabi ng Pangulo dun sa aligasyon ni Saldico na ang Pangulo Marcos daw po ang nagtulak na isingit ang 100 billion budget sa ating 2025 budget, Secretary, sir? Lakay, ako parang na akong sirang plaka, paulit-ulit ako diyan sa mga aligasyon na yan. Yung mga video ni Saldico, yung series of video niya yun, walang yan kung hindi hearsay sa ngayon, unless umuwi siya dito at sumpaan niya yung kanyang mga aligasyon. Sa ngayon, hearsay yan. Tapos napakaraming butas nung kanyang script na nag-inflate daw ng 100 billion ang Pangulo, pero more than 192 billion yung kanyang vinito dito sa budget, So madaming mga bagay na doesn't make sense, Unang-una yung hamon namin na umuwi siya dito, face the music, face his arrest warrant, and swear under oath all these allegations. Pangalawa, yung punto na yung sinasabi nilang lying undermines the concept of truthful testimony, Pag ikaw nagsisinungaling, ina-undermine mo yung truthful testimony mo. At pag ang isang tao ay nahuling nagsisinungaling, yung entire testimony niya wasak, sira.
sinabi ni Saldi ko paulit-ulit na wala daw siyang kinita o binulsa ni isang 5 duling. Ewan ko lang kung may naniniwala pa doon. At kung ito wala. totoo, at hindi kasi sinungalingan. Secretary, napag-uusapan po natin yung budget. Sa tingin po ba ninyo kakayanin mapermahan ng Pangulo bago matapos ang 2025? Yun pong ating budget para sa 2026. Ay, opo, umaasa po kami na sana maihaing sa opisina ng Pangulo bago matapos ang taon, at kami confident sa pace ngayon ng Kongreso. Alam natin nasa Senado na yun, Lakay, di ba, ang General Appropriations Bill, at umuusad naman according to schedule. Sana mapirmahan ng Pangulo ang General Appropriations Act bago matapos ang taon. Okay, Secretary Sir. Ayan, so ngayon po ay kumusta po ang focus ngayon ng presidente? Ayan. Yun nga, Lakay, sabi ko nga kanina, patuloy pa din yung yung governance doesn't stop, so patuloy pa rin ang presidente natin focus dapat gawin para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Naka-focus pa rin tayo dito sa investigasyon sa flood control projects at yung sinasabi ko nga kanina mga reforma na kailangan. Very focused sa ating Pangulo. Nakikita nyo naman, halos araw-araw, ang dami niyang activities, ang dami niyang event. Lumalabas, binibisita yung mga proyekto, lumalabas, kinakamusta yung kalagayan ng ating mga kababayan na nasalanta sa mga sunod-sunod na bagyo at lindol. So, patuloy lang nagtatrabaho ang Pangulo. He will not be distracted and he is very focused on the job on hand. Ayan, ang sabi po ng mga economic managers ng Pangulo, Secretary Balisacan ng DepDep at maging si Governor Eli Remolona ng BSP, baka daw po maapektuhan ang economic growth natin. Ayan, this year naapektuhan na, baka hanggang next year dahil sa issue ng corruption. Paano ito tutugunan ng Marcos Administration, Secretary, sir? Matatag pa din ang ating matatag pa din yung ating ekonomiya at yung ating economic fundamentals, Lakay, nagkaroon lang ng konting setback nung third quarter ngayong taon na to. Nagkaroon ng slowdown, pero pag natapos yung taon, mataas pa din yung natin, yung growth rate ng GDP natin, Ngayon, ang maraming factors kasi kaya nagkaroon ng slowdown ng third quarter, Well, siyempre kasama na diyan yung itong issue ng corruption sa flood control. Pero meron din mga external factors that are beyond our control. Pero long term, optimistic kami that the economy remains strong, at yung forecast natin for next year ay maaabot natin. Okay. Secretary Dave Gomez, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Thank you, Sec. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Good morning. Good morning, mga kabigan. Secretary Dave Gomez, ang Secretary ng Presidential Communications Office, PCO. Damdamin Bayan. Sandali lamang sa mga reports. Standby, Raymond at Paas mula sa Senado. Ano ang latest, Brad? Ayan, o nga pala din natin na nabanggit din ang Senator Ping Lacson. Ayan, alam mo ito rin sa mga tinitignan sa Senado, Sister El. At ikaw, dapat ito ang manguna na pwede ba mag-file ng bill na ipagbawal ang pork barrel? Yung pork barrel na kayo. Kasi matagal naman nating alam na ayaw nyo ng pork barrel. Yes, ito ang dapat na tularan. Ayan. Bakit ang Ping Lacson na nakasurvive sa Senado ng walang pork barrel? Ay, bakit yung iba parang hindi nabubuhay sa Senado o kaya sa Kongreso ng walang pork barrel? Ayan. Samantala, standby Raymond Dadpa, standby manang Milky Rigunan. Ano ang latest sa Kamara? Yung suspension nga pala ni Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga, 60 days ang kanyang suspension.
Kulang to sa good manners and right conduct. Pero sabi niya, bakit ako? Dapat yung mga congressman ang suspindihin. Yung mga involved sa mga katiwalian. May punto rin naman si Kiko Barsaga. Yun ang walang GMRC. Malala. Pareho. Standby sa ating mga reports. Pero mga kuyang mga ateng, ayan, abay dyan sa Boyet Mapili, ha? Ayan, abay ikabay gusto nga magkakotse ng walang down payment. Aba, eto na po yung pagkakataon mga kuyang mga ateng na yung mga nangarap na magkakotse pero walang pang down. Abay ngayon po ay pwede rin magkakotse ng walang down payment. Yes, tama po inyong narinig. At ito po ay dyan lamang sa Toyota Alabang. Ayan, dahil ngayong year-end, may handog na sobrang lakas, sobrang sulit at sobrang daling makabili mula sa Toyota Alabang. Yes, mga misis, birthday pa nung may-ari dyan, ha? Ayan, Cesar Lee is the name. Ayan, kaya meron siyang pamasko at pang-birthday sa mga suki ng Toyota Alabang. Toyota Alabang year-end sulit sakay promo. Ayan, 0 down payment po sa mga HEV models. Ulitin natin, 0 down payment mga misis. Walang ilalabas na down payment. Ikaw din doon na pobre, ha? Ayan, i-ready mo lang yung ano mo, ha? Yung tawag dito, ID at saka payslip. Ayan, meron pa ba tayong payslip? Wala na, ano? Mayroon lakay sa email, electronic na. Ayan, i-ready mo yung payslip, ha? At kasama sa 0 down payment promo ang mga pinapangarap nyong sasakyan. Tulad na lamang ng Toyota RAV4, ganda niyan. Toyota Zenix, Toyota Corolla Cross, Toyota Active at Yaris Cross. At ang pangarap ni Leta Narciso ng Mindoro, Toyota Tamaraw na may sungay. Ipa-set up mo na lang sa Autobot. Ayan, kaya-kaya ni Kuyang Randy Lau yan. Ayan, ang aming Noble President sa Katimugan Shrine Club. Mga hybrid, matipid sa gasolina, pogi sa kalsada, at swak sa pamilya, at perfect pang panghatid ng bata sa school, Sister L. At syempre, pang long drive o kaya ay pang negosyo. O saan pa kayo, ha? At pwede rin namang low down payment package para hindi mabigat yung monthly amortization. At hindi lang yan, mag-uwi ka na ng sasakyan, abay mag-uwi ka pa ng bonus na appliances mga misis. Ayan, kaya isama, hilain si mister, isama ang buong pamilya, ha? Pumunta na sa Toyota Alabang dahil maaari pang kasama sa libreng bundle ang flat screen TV, Sister L. Refrigerator, o saan ka pa? Frigider mo. Frigider. Soundbar, aircon, vacuum, microwave, at iba pa. Ayan. Parang bumili ka lang ng kotse, nagka-home upgrade ka pa. O, di ba? Ang galing kayo mga kuyang mga ateng. Sa Toyota Alabang, mabilis ang proseso, madaling kausap, walang paligoy-ligoy. Transparent po ang presyo, ha? At may gabay sa simula hanggang sa mako ang susi ng kotse mong Toyota. Ayan. Kaya bilisan nyo mga misis, ha? Ayan. Ang bilis mo lang announce natin nagkakaubusan na. Ang daming pumupunta lakay. Oo, ang dami nang bibili. Ayan, kaya bilisan na. Go! Pumunta na sa Toyota Alabang. Daming bayan. Pero sandali lamang, ipasok nga muna natin itong report ni Raymond Adpaas. Suporta sa mga lugar na sinalanta ng mga bagyo at lindol, isusulong sa 2026 sa budget. Ilang bilyon ba rito? Wala pa yata lakay sila kay Raymond. Wala pa si Raymond. Si Milky. Ayan. Wala din. Wala rin. Ayan. Mag-commercial daw muna tayo. Sige, baka mawalan tayo ng bonus. Wala tayong bonus lakay. Pero sabi ni Manang Milky Ringonan, pagtanggi ni Congressman Edwin Garjola sa request na selfie ni Congressman Alejandro Lebiste, isa sa mga naging eksena kagabi sa plenary bukod sa suspension kay
Congressman Kiko Barsaga. Napanood ko yung video niyan, Lakay. Ganun ba? Oo, sa online. Pwede ba i-play natin parang sa TV? nagtitrending. Hingi natin kay Manang Milky, pero mayroong video online, Lakay, kumakalat na nag-ask nga for selfie, tapos umalis si talaga? Congressman Garjola. Lumapit si Congressman Leandro Lebiste. Hawak yung phone. Mag-selfie. Tapos walk out na yan siya. Anong sabi ni Congressman? Hindi ko narinig yung sinabi, pero umalis siya, Lakay. Hindi siya nagpa-selfie. Anong sabi ni Congressman Garjola? Pastilan. Bisaya yun dong, hindi Batanggenyo. Alaay. Bakit ka ganyang kabayan ay? Baka napikon lang, Lakay. Buti hindi sinikmuraan. Hindi bayan. Ba't nahawa na rin si Congressman Leandro Lebiste kay Kiko Barsaga? Kay Kong Miao. Ayan. Baka hindi tanong natin, Lakay, kasi baka may explanation bakit siya nag-ask for selfie. Ayan. Okay. Babalikan natin ang mga reports at mamaya may makakusap tayong mga opisyal ng Armed Forces. Ayan. Abay, may nabuhay na general from Israel, si Moshe Dayan. Ayan. Ayan. Anyway, mga kabigan, magbabalik po kami. At syempre, kaya mo natin Sister El ng pambili ng bonus at 13-month pay. Yes. Oras, Sister L. It's 9:30. Ang oras naman. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:39. Sandali lamang, Major General Ivan Papera ng Philippine Marines. Yan. Report muna mula sa Senado, Sister L. Punta Ano natin. ang latest? Dahil ang suporta sa mga lugar na sinalanta ng mga bagyo at lindol isusulong sa 2026 budget. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Laki Raymond. Elaine, Mayor, malakas ang suporta mula sa mayorya ng mga senador ang kagustuhan na gawing prioridad sa paglaanan ng pondo ang mga lugar na sinalanta ng mga bagyo at lindol. Ito ang nakuhang feedback ni Senador Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance, mula sa mga kasamaang senador lalo na sa mga naapektuhan ng bagyong Tino, Uwan at lindol sa Cebu. Kabilang ito sa kanilang pagtutunan ng pansin pagdating sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Sabi ni Gatchalian, malakas ang panawagan para suportahan ng malugar na tinamaan ng kalamidad dahil matindi ang pangailangan nito sa larangan ng social services, medical assistance at pansamantalang hanap buhay. Samantalang sa ngayon, patuloy yung pagmamadali ng mga tauhan ng dito sa Senado para maayos at malinis itong session hall, para maihabol na sa bagay sa ngayon ay pinatutuyo na lamang ito para maihabol doon sa pagbabalik sesyon mamayang 1:00 ng hapon. Ito si Raymond, salang. Kailan sisimulan ang hearing ulit ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping? Tinatapos na lang muna, Mayor, yung budget ngayon, pero doon sa original na binanggit niya sa amin na schedule kasi kung mabilis daw na matapos yung budget, baka makapag-hearing pa bago magkaroon ng Christmas break para desisyonan yung kahinatnan nitong mga nakakulong na dito sa Senado matapos na sila ay ma-cite for contempt. Okay nga, Rod. Ayan, kumusta mga borders? Okay naman sila? Maayos naman daw, Mayor. At yung kasing naapektuhan lang naman kahapon doon sa sunog ay doon sa mismong third floor at yung water damage na nangyari dito sa Senate Session Hall na nasa second floor. Okay nga, Rod Brand. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Nako, ito yung maganda eksena sa Kongreso kagabi. Kagabi ba yan? Kahapon? Kagabi? Ayan. Kagabi, Lakay, pero nagbago ng lead si Manang Milky eh. Bakit? Ang desisyon daw ng Ethics Committee magiging mapanganib na president tungkol sa online expression. Iba naman ang Milky. Ang gusto nila kay yung eksena kahapon. Pero sige, segue na lang ni Manang Milky, Lakay. Alamin natin ang latest mula sa camera. RH12, Milky Gunan, Manang Milky.
Makalma ka lang, Lakay, ha? Isa-segue ko doon sa eksena sa Kamara kahapon. Pero naniniwala si Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite magiging simula ng mapanganib na president ang ginawang pagsuspindi sa kanya ng Kamara. Ayon kay Barsaga, ito ang magiging basehan sa mga dating pang-ethics complaint na may kaugnayan sa online expression. Sabi ni Barsaga, magagamit ng gobyerno ang desisyon ng House Ethics Committee para patahimikin ang mga kritiko dahil supermajority ng Kongreso ay kakampi umano ng administrasyon. Dagdag pa ni Barsaga, mistulang inuna ng ilang mga kongresista sa majority ang pansariling interes sa politika sa halip na itaguyod ang integridad ng institusyon. Para kay Barsaga, kahit sabihin ng Kamara na unethical ang kanyang ginawa, ay hindi naman ito ay tinuturing na kasinungalingan. Pinatawa ng 60-day suspension ng House Ethics Committee and Privileges si Barsaga dahil sa mga questionabling posts sa social media at conduct and becoming of a public official. Samantala, Lakay at Sister L, isa pang eksena sa Kamara ang pag-iwas kahapon. Teka muna, Manang Milky. Bakit ano ba ang unethical na ginawa ni Congressman Kiko Barsaga? Yung bang may post siyang may kasamang chiching na mga sexy attire sa Pegasus ba yun o sa Air Force One? Maraming mga post sa Lakay na talagang kung titignan mo yung kanyang Facebook page, marami. Bukod dito yung umano'y paninira sa ilang mga kasamaan sa Kongreso at syempre yung ginagawang asta nito sa loob ng plenaryo. Yung pagkukuha ng selfie, pag-i-interview sa mga kongresista na halos nasa mukha na nila yung cellphone. Parang vlogger. Parang vlogger. At yung hindi daw inaasahan yung ganong mga kumbaga ay attitude sa loob ng plenaryo. At Lakay at Sister L, meron pa siya isang ethics complaint isinampa ni Congresswoman Janet Guerin. Ito naman ang susunod na bibinggi naman ng House Ethics Committee. Pero ito na yung eksena naman ng Milks na papanoodan namin, yung eksena kagabi. Ayun. Ito yung hinihintay nila kay Sister Ayan L. kayo. Isa pang eksena sa Kamara ang pag-iwas ni Representative Edwin Guardiola ng CWS o Construction Workers Solidarity Party List nang lumapit at may pag-selfie sa kanya si Batangas Representative Leandro Leviste. Sa sesyon kahapon, may kita sa video na nakatayo si Guardiola nang lapitan ni Leviste sa loob ng plenary. Tinapat ni Leviste ang kanyang cellphone at para makipag-selfie kay Guardiola. Bigla namang naglakad papalayo si Guardiola pero sinundan pa rin to ni Leviste. Nang ang nominal voting sa suspension Lakay ni Barsaga o meksena sa plenaryo si Leviste at iginiit na inuna pa daw ng Kamara ang pagdisiplina kay Barsaga. Matatandaan na inakusahan ni Leviste si Guardiola ng umano'y biggest proponent sa Kamara na mga infrastructure project ng gobyerno. Si Guardiola ang isa sa 8 contractors na irekomendang kasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa graft, bribery at conflict of interest sa Ombudsman. Yes, Takay. Loko rin tong si Leandro Leviste. Talagang sinundan pa hanggang po si Congressman Guardiola. No? Parang nangaasar. Ano? Oo, nagulat ako doon. Noong una, tinangka niya akbayan tapos inumang niya yung kanyang isang kamay for a selfie. Pero parang ginanon niya yung balikat ni, parang inalis ni parang inalis niya. Tapos naglakad ulit sila papunta ng loob ng plenary sa entrance kasi naglakad ulit sila. Papunta naman si Guardiola doon sa kanyang upuan. Magkalinya pala sila Lakay, magkatabi sila. Okay. Magkatabi lang ng upuan. Nasa harapan lang ng row itong si Leviste. Nasa likod niya si Guardiola. Aba, kung si Congressman ako, sinikmuraan na yung si Leviste. Alam mo na kay Sister L, aware din si Guardiola kasi maraming mga cameraman. Kaya maingat din siya. Kaya maingat siya. Kaya yung kung gustong-gusto niya naman, kung ano man ang gusto niya gawin kay Congressman Leviste, nagpipigil siya. Diba umiinom pa siya ng kape dyan At kinukulit pa rin siya ni Congressman Leviste, pero makikita mo doon sa kanya reaction, ayaw niya. Meron siyang gestures na ayaw niya. So parang gano'n na sabi niya. Kaya siguro, tama rin yung ginawa niya dahil ilang minuto lang Lakay at Sister L, tumayo sa plenary, si Congressman Leviste, at binatikos siya. Oo nga, matindi yung banat niya, ha? Ayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Manang Milky.
Kaya may eksena kahapon lakay sa kamera. Magandang umaga, Sister El. Ako si Niyo Kriguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili Krigunan mula sa kamera na punong-puno ng drama kagabi. Flash Report. Flash Report! Anong flash report ni Giselle? Eto muna lakay dahil unang live stream sa pagdinig ng ICI. Simula na daw yan. Alamin natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Simula na yung unang pag-live stream sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI. Buena mano rito si Laguna 4th District Representative Benji Agaraw Jr. na una nang humiling ng executive session sa komisyon. Inilabas na rin ng ICI yung kanilang link ng kanilang YouTube channel kung saan mapanonood yung mga hearing ugnay ng anomalya sa mga proyekto sa flood control. Tinatanong ni Commissioner Babe Singson si Agaraw ngayon kung mayroon siyang koneksyon sa mga diskaya na pinabulaanan naman ng mambabatas. Hindi raw niya alam kung bakit siya idinawit ng mga kontratista at wala siyang transaksyon sa diskaya Popol. Idiniin ni Agaraw na hindi niya personal nakilala yung mga diskaya na kontratista ng pamahalaan. Nagpapatuloy ngayon yung pagsalang sa hearing, live stream na hearing ni Agaraw sa Independent Commission. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sandali lamang, Major General Ivan Papera ng Philippine Navy ng Philippine Marines. Ayan, sa kanilang 90th anniversary sa AFP, Sister L. Tagal na lakay. Modernization updates and accomplishments. Ayan, ilang Typhoon missiles na ang meron sa atin. Ayan. Babalikan natin yan. At sa loob na ilang dekada, mga kuyang mga ating ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunayan ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Naku, kailangan to ng mga Marines. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kayo rin. Kasi ito ay full pack with vitamins and minerals, ang N+ Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo pagka nagkakaedad mga lolo, mga lola, ha? Kaya mga kuyang mga ating, mahalagang alagaan natin mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:50. RH number Daming bayan. Oras, Sister L. 5 minutes na lang lakay, alas 10 na. Abadi, dagdagan natin dahil mahalaga ating pag-uusapan kaugnay sa 90th anniversary ng Armed Forces of the Philippines. At ang ating bisita ngayon ay hindi po si General Omet Browner. Ayan. Ito po ay taga Philippine Navy, Philippine Marines. Si Major General Ivan Papera, ang Chief ng AFP Systems Engineering and Modernization Office. General Ivan, sir, magandang umaga po sa inyo. Uwa, uwa. Uwa, Sir Deo, magandang umaga. Sister El, Good morning umaga. po, Jen. Sa lahat po ng tagapakinig natin sa Damdaming Bayan. Salamat po sa pag-imbita. Ba't ba nga ba uwa ang expression ng mga Marines? Sabi po, takot sa barko, nasusuka sa barko. Kaya pagbaba, sinisigaw ng uwa, uwa. Yung pala yun. Naging battle cry po ng Marines. Ganyan pala yan. Pero alam mo, maganda rin yung kahit na magkakalaban na ibang bansa pagka nagsalta ng sumigaw na uwa yung kabila, yung kalaban na sumigaw na uwa, ayan. Parang totoo ba na nalelesen yung tensyon na Gerald Sir at hindi natutuloy ang laban? Opo, nalelesen ang tensyon at lalong nagkakaisa yung mga sundalo pag na-divert sa battle cry namin. Uwa.
At halos even yung ibang Marine Corps sa ibang mundo may ganun din na battle cry. Ganun ba? Ayan na. So hindi naglalaban ang mga Marines sa so yung mga Marines natin, kayo mga Marines natin, pagka nakarap ang tiyan ng Marines pwede bang peace? Ayan. Ceasefire, mga ganun. Anyway, General Ivan Papera, sir, ayan, ngayon po anniversary nyo. Ano ba ibig sabihin ng theme ninyo na matatag na sandatahang lakas, sandigan ng bagong Pilipinas? Anong theme ninyo, General, sir, sa inyong anniversary ngayon? Sa atin pong tema na matatag na sandatahang lakas, sandigan ng bagong Pilipinas, dapat po ang ating armed forces ay matatag sa pamamagitan po ng pagiging profesional at saka sa ating integridad na sa pananindigan po sa ating konstitusyon. Sabi nga po ng Presidente, rising above the politics. At matatag sa pamamagitan po ng ating kapabilidad na proteksyonan po ang ating soberenya at ang seguridad ng kabuong kapuluan ng Pilipinas. Anong reaksyon yung mga kasundalohan? Lalo na kayo, nasa active duty kayo, general po kayo, General Papera, sir, dun sa panawagan ng mga nagrarally sa EDSA nung araw na kayo mga sundalo, sumama na kayo. Itong nakaraan lang yan lakay. Talikuran nyo na ang inyong commander-in-chief, mga ganun. So ano ang stand nyo talaga, General Papera, sir? Ayon na rin po sa guidance po ng ating Chief of Staff ni General Omet Browner, kailangan po panindigan namin ang aming panunumpa sa konstitusyon. So meron po tayong sinumpaang duty na dapat we will follow the rule of law and let the wheels of justice prevail po. Yun po naman po ang paninindigan ng ang kabuong kasundaluhan ng Armed Forces of the Philippines. Very, very professional na po. Dami ng pinagdaanan natin sa gobyerno ng Pilipinas, ng iba-ibang kudita. Makikita po natin, ibang-iba na po ang pag-iisip at pagiging mature ng Armed Forces of the Philippines. Sabi nga ng perennial co-platter, Senator Gringonas. Dala na, namulat na ang mga sundalo. Kaya ang mga co-plat ngayon ay mukhang pasay na General Ivan, sir. Parang ano na yan parang wala marami nang natutunan sa mga karir ng ating mga sundaluhan. Pero balikan natin lakay ang sa AFP. Kumusta naman po, ano po yung mga major accomplishments Major Ivan Papera, sir, ng AFP pagdating po sa modernization and then upgrade po ng capability upgrade po ng AFP? Patuloy po ang pag-implementa ng ating AFP Modernization Program na nandito na po tayo sa Horizon 3. So sa ngayon po ay malaking accomplishment po na marami po tayong mga bagong barko, mga frigate, corvette, kumpara po dun sa panahon namin ng kabataan namin na mana lang po na sa World War II era pa ng mga barko. Ngayon po high-tech na po yung ating mga barko, meron na po tayong mga air defense capabilities, bago na po yung ating mga fighter jets, at marami na po tayong sensors na kaya pong i-monitor yung mga radars ng ating kapuluan, both sa dagat at sa panghimpapawid. Kasama na po yung pag-improve ng ating mga communication para po sa command and control, covering the whole of the archipelago po. Anong ituturing yung pinaka-modern na asset ng AFP, General Ivan, sir? Ito na po yung ating mga Miguel Malvar na mga frigate at saka corvette na binili po natin sa Korea. Ito po ay mga missile ready at saka anti-submarine capable din po. So medyo high-tech na po talaga to. Kung panahon po namin may gantong mga barko, baka hindi po ako nag-Marines. Ganun ba? Yung mga Typhoon na missiles, ayan, atin ba yun o sa US yan? Yung mga dun sa mga inilagay sa EDCA sites? Sa US po yun. Sa US po yun. Meron po tayong sariling mga medium range na mga air defense capabilities na panglaban po sa mga mag-i-intrude ng mga aeroplano ng kalaban. Yun po yung mga missile systems natin.
tsaka po yung tinatawag na SBASAM na anti-surface. Ito po yung mga shore-based capabilities ng Marines na pwede po tayong tumira ng mga barko ng kalaban na nasa around 300 kilometers galing sa shoreline. So meron na po tayong mga ganyang missiles. Ito yata yung pinoprosesa ng China, yung ano ba ito? Kasama ba yung surface to air missile na at saka pang long range? Ayan, oo. Ano, ma-interview natin si General Browner na nabanggit niya yan. Ayan, oo. Ayan, pero yung naano lang ako doon sa radar system, yung Major General, sir, yung nadidetect natin may something na mo-monitor kahit gaano po ba kalayo yung gano'n, yung nadidetect na, wait, may something activity dito. Na may mga intruder. May intruder, gano'n. Meron na po tayo na nasa 350 kilometers nautical miles po. Kaya na po natin i-detecta ang mga intrusion sa area po. Part po to ng ating kapabilidad para ma-detect. Ang tawag ko namin, ma-detect, ma-identify, at tapos ma-intercept po ng ating mga bagong fighter jets. Yung mga FA-50 po na tinatawag natin. Yung ba mga fighter jets natin, General Sir, talagang kayang mag-intercept ng mga fighter jets na ibang bansa? Moderno rin yung mga fighter jets nila. Baka mas mabilis pa. Yung mga Mach 1, mga Mach 2, mga gano'n. Moderno na po rin yung binili na po natin na FA-50 from Korea. At may plano po tayo sa tulong po ng ating presidente na mabumili rin po ng multi-role fighter na mas mabilis pa. Ito pong mga ating FA-50 actually ginagamit na po natin sa exercises with other countries at napapakita po nila na magagaling po yung piloto at maganda po yung capability nung ating nabili na fighter jets. Dapat magpatent tayo kay Tom Cruise. Tom Cruise bigla. Seryoso na ako Gaano kabilis yung response natin, General Ivan Papera, sir, kung halimbawa may foreign intruder, may papasok na fighter jet sa ating airspace, ilang minutes bago makapag-respond sa ang ating makapag-respond ang ating AFP? Meron po tayong standard protocols dyan. So, within minutes po kaya po. At sa pangunguna po ng ating PADCC, integrated na po yung ating radar dun po sa ating fighter jets, sa fighter wings. So, may kinrate po tayong bagong isang malaking unit na magiging responsable sa ating external defense. Ito po yung Armed Forces Strategic Command. So sa pangunguna po ngayon ni Major General Pedregosa. So siya po ang magkokontrol ng ating strategic assets na mga radars and missiles and jets. So ito po yung mga kasabay po na pag-transition natin from internal security to external defense. Kaya pala malakas ating Commander-in-Chief at AFP Chief General Browner na tayo ay handang dumepensa sa anumang foreign aggression na General Advancer. Opo, sa limited na capability natin kaya po natin makipaglaban at 30 days ba yung sabi ni General Browner? Ilang days? Hindi ko maano yung lakay ko ilang days. Ayan, 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 General. So ano pa po yung mga ang uso ngayon na General Ivan, sir, napaparod natin sa CNN, BBC, yung gamit ba sa Israel tsaka sa dyan sa Lebanon, yung drone, ayan, sa drones. Sa Ukraine, sa Russia, ayan. Wala ba tayong mga ganon? Di ba tayo mag-acquire ng mga ganon na yun yata ang latest ngayon na kinukuhang asset, military asset ng ating ng mga iba-ibang bansa? Meron na po tayo. Marami na po tayong nabili ng mga drones na ginagamit po natin to partly to monitor our maritime territorial areas. Kasama na po na ginagamit din po to sa targeting ng kalaban. So, meron na po tayong nabili ng mga drones at bumibili din po tayo ng counter drones. Meaning, yung pong mga drones na kalaban meron po rin tayong pangtapat para pabagsakin po sila. Kasama po sa programa natin ng modernisasyon yan, katulad na po ng capability for cyber defense. Napaka-importante po ngayon. Cyber defense. Kasi iba yun lakay pagka cyber na Pagka na-neutralize yung computer mo. Pwede kang mapila yung operation mo kung nakadepende dun yung program. Baka paliparin natin missile bumagsak sa atin. Huwag naman sana, Lord. Ko talaga lakay. Pero part po yun ng modernisasyon. At kumusta naman po ngayon, Major Ivan, sir, ang of course marami pong modernization ng AFP,
at malaking tulong po kapag ganito ano. Ngayon pong mag-aanibersaryo po kayo, ano po yung mga aktibidad naman na isinasagawa po ninyo? Sa atin pong 90th anniversary, ang pagkakaiba po sa mga nakaraan nating anniversary, sa guidance po ni General Browner, tayo po ay mag-celebra ng isang simpleng anniversary lang po. Meaning bilang suporta po at pakisama sa paghihirap po ng ating mga kababayan sa lumipas na mga bagyo, nag-tone down po tayo ng ating selebrasyon. So wala na po yung mga malalaking parada, wala na po yung mga demonstrasyon ng kapabalidad. So konting programa lang po with our President to hear his message para sa Armed Forces, bigyan po ng recognition yung mga kasundaluhan at civilian human reports at stakeholders na tumulong po sa Armed Forces. And then simpleng budel fight po ni Presidente, kasama po ating mga kasundaluhan. Kasama ang Presidente, ha? Ayan. Kailan po yan, sir? Kailan? Ito po ay gaganapin sa December 19 sa Camp Aguinaldo. Camp Aguinaldo, ayan. Agkamot ni Presidente, ayan. Magkakamay. Ilocano, hindi ko naintindihan. Ayan, pero bago natin hingan ng mensahe si General Ivan Papera, ayan. General Sir, ayan, curious lang po ako. Ano po nangyari sa mata? Ba't may patch po kayo sa left eye? Nung ako po ay tinyente, noong 1996, ako po ay natamaan po ng sniper fire sa Basilan, sa Tukuran. So mula po noon hanggang ngayon bulag na po yung aking isang left mata eye. Na pasalamat po sa gobyerno, pinayagan pa rin naman po akong magserbisyo. Kahit po isang mata, mas marami po akong nakikita. At mas magaling na siya sa target shooting. Akala ko idol mo si General Moshe Dayan ng Israel. Ayan, one of the greatest general na Israel yan. Mossad. Anyway, General Ivan, sir, ayan, so ano po ang mensahe natin sa ating mga kasunduluhan, sa ating mahabayan ngayong ipinagdiriwang po ang 90th anniversary ng AFP? Unang-una po sa ating pong mga kasundaluhan, ang aming pong panawagan ay pagpatuloy po nila ang kanilang pagiging profesional, pagpatuloy po nila na panindigan ang integridad ng Armed Forces sa pagiging tapat po sa ating saligang batas, at ipagpatuloy po nila ang kanilang tapat na serbisyo sa bayan. Ito po ay susuklian ng ating gobyerno ng mga gandang proyekto, lalo na po para sa modernisasyon ng ating Armed Forces. Sa ating pong mga kababayan, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa tulad po ninyo sa mga suportang binibigay po sa Armed Forces. Ang Armed Forces po ay lagi pong handa, hindi lang protektahan ang ating soberanidad at seguridad, lalo na po sa disaster response. Nakita niyo naman po, first responders po palagi ang Armed Forces. Ang ating pong capability is hindi lang po para sa protection ng ating seguridad, ito po ay multi-role. Mas marami din po itong gamit para po sa ating disaster response. General Ivan Papera, sir, ayan, maraming salamat po at congratulations, happy 90th anniversary sa Armed Forces of the Philippines. Thank you, sir. Thank you po, mabuhay maraming po kayo, salamat sir. po, mabuhay po tayong lahat. Sabi po ng Marines, Ura! Uwa, uwa. At sabi nga, ayan, mabuhay ang ating mga kasundaluhan. I am a soldier, far from my home. I have a sweetheart I call my own. Yan ang pinakamalungkot pag naiwanan mo yung sweetheart. Nagulat naman ako sa iyo. Pinatugtog mo na naman yan. Favorite mo talaga yan lang. Komposisyon kayo ito ng sundalo. I cannot go home. Maraming salamat, Major General Ivan Papera ng Philippine Marines, ang Chief ng AFP Systems Engineering and Modernization Office. General Ahmed Browner, happy anniversary, sir. Ayan. Sa lahat ng ating mga kasundaluhan sa Army, sa Air Force, sa Marines, sa Navy. At PC, ay wala na pala Philippine Coast. At yan nakabuhan natin pala tuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat. Stay safe.
dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa bed.